Opisyal na inihayag ng Rusya ang pagkalas nila sa kasalukuyang negosasyon sa Geneva. Kaya nagaganap ang pagpupulong sa pagitan ng delegasyon ng Ukraine at Amerika nang wala ang mga Ruso. Bukod kina Stephen Witkoff at Kushner, kasama rin sa negosasyon mula Amerika si kalihim ng pananalapi Scott Bessent. Si Bessent ay malinaw na taga-suporta ng Ukraine sa administrasyon ni Trump. Pero ang mga pahayag ni Stephen Witkoff noong linggo na ikukwento ko ngayon, dagdag pa ang mismong format ng pagpupulong sa Geneva ay nagpapahiwatig na muling susubukan, pasensya na, ipilit sa Ukraine ang ilang mga ekonomikong benepisyo para lang tumigil ang Ukraine, gaya ng sinabi ni Stephen Witkoff noong linggo sa paggamit ng salitang dignidad. Ibig sabihin, basta na lang binigay kay Putin ang Donbas at ang usapan ni na Trump at Zelensky ay tungkol din dito. Pero ngayon, ayon sa Kremlin, walang nakikitang saysay sa pagpupulong ni na Putin at Zelensky. Kahit nag-imbita ulit si Putin na parang loro kay Zelensky sa Moscow, siguradong hindi pupunta si Zelensky. Ngayon, tinatalakay ng delegasyon ng Ukraine at Amerika ang Prosperity Package, mga mekanismo ng ekonomikong suporta, pagpapanumbalik ng Ukraine at mga instrumento para sa pamumuhunan at pangmatagalang kooperasyon. Para dito, siya nga pala, kailangan si Scott Bessent. Kasabay nito, patuloy pa ring nakikipag-usap ang Ukraine sa mga Ruso kahit na hindi sila pumupunta sa Geneva. Mas madalas nang inaatake ng mga Flamingo na missile ang mga estratehikong pasilidad militar ng Russia sa kaloob-looban ng teritoryo ng Russia. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito, pero bago magsimula, mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang video, mag-comment sa episode na ito, at mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pechi News. Makikita ang link sa description ng video, doon kami naglalathala ng agarang balita. Kaya ngayon, opisyal nang umatras ang mga Ruso sa negosasyon. Tulad ng alam ninyo, dapat sanang may tatluhang pagpupulong sa Geneva ngayon kasama ang Estados Unidos, Rusya at Ukraine. Nauna nang inanunsyo na ang pagpupulong ay kasabay ng negosasyon sa Iran. Kahapon pa lang nalaman na wala ang mga Ruso sa Geneva, kaya magiging dalawang panig lang ang pagpupulong ng Estados Unidos at Ukraine. Inilipat ito sa simula ng Marso at hindi sinabi ng Kremlin ang dahilan. Pero base sa magulong pag-iisip ni Vladimir Putin, minsan may kwento siya tungkol sa plano ng Kyiv na pasabugin ang Turkish Stream pipeline. Minsan naman tungkol sa France at Britain na nagbibigay ng sandatang nuklear sa Ukraine. Ang mga Ruso ay pinatatagal lang ang oras at naghahanap ng dahilan para sirain ang negosasyon. Kinumpirma rin ni Zelensky na walang pagpupulong sa mga Ruso sa Geneva ngayon. Bukod kina Witkoff at Kushner, kasama rin sa negosasyon mula Amerika si US kalihim ng pananalapi Scott Bessent. Pero ang pahayag ni Witkoff noong linggo, pati na rin ang format na ito ng negosasyon sa Geneva na may partisipasyon ni Scott Bessent. Parang nagpapahiwatig sa atin na susubukan nilang mag-alok ng ilang ekonomikong benepisyo sa Ukraine para lang tuluyang isuko ng Ukraine ang Donbas. Ipapaalala ko ang sinabi ni Stephen Witkoff noong linggo at kung bakit ko sinasabing hindi talaga positibo ang atmosfera ng negosasyon. Sa Fox News, nagbigay ng panayam si Witkoff kay Lara Trump. Si Lara Trump, siya ang asawa ni Eric Trump, ang gitnang anak ni Donald. Ibig sabihin, manugang siya ni Donald Trump. At kahit siya, naiintindihan niya na ang problema ay si Putin. May episode ako tungkol dito, kaya balikan niyo ang YouTube channel at panoorin. Ngayon, magbabahagi ako ng sipi mula kay Stephen Witkoff sa panayam na ito. Ito ay isang walang kwentang digmaan, nagtatalo sila para sa mga teritoryong ito, lahat ay ginagamit ang salitang dignidad. Pero ano ba ang naibibigay sa inyo ng dignidad kung ganito karami ang mga pinapatay? Pinaupo namin ang magkabilang panig at nagdulot ito ng positibong epekto sa ilang aspeto. At hindi naman mukhang gusto nilang maglabanan sa isa't isa, hindi ko iniisip na gusto nila iyon. Ang nangyayari sa antas ng mga lider, nahihirapan silang tapusin ang kasunduan. Sa madaling salita, sinasabi ni Stephen Witkoff na, mga Ukrainian, oo, kalimutan nyo na yung Donbas. Bakit ba kayo nagpipilit sa dangal? Ano ngayon? Ibigay nyo na lang kay Putin ang teritoryo. Lalo na't nangako pa si Putin na kung papayagan siyang nakawin ang Donbas, itong kalbong magnanakaw mula Kremlin ay siguradong hindi na itutuloy ang digmaan. Pero ang problema, gustong burahin ni Vladimir Putin ang Ukraine at mga Ukrainian sa mundo. At ilang beses na ring sinabi ng mga Ruso yan. Hindi lang Donbas ang pinag-uusapan dito.
Sabi pa ni Witkoff, hindi niya iniisip na gusto talagang makipagdigma ng magkabilang panig. Kung ayaw naman pala ng mga Ruso na makipagdigma, bakit pa nila sinimulan ang digmaan na ito? Nasaan ang lohika? Kung ayaw talaga nilang makipagdigma, dapat nag-empake na lang sila at umalis sa banal na lupain ng Ukraine. Umalis na lang, mag-empake, lumabas, at tapos na ang digmaan. Hindi itutuloy ang digmaan. Kung ayaw nila nito, bakit pa sila nakikipagdigma? Tanong sa mga Ukrainyano, bakit sila nakikipagdigma? Dahil kung hindi, mawawala ang bansa nila at lilipulin sila ng mga Ruso. Ayon kay Witkoff, ayaw nilang sumugod o makipagdigma. Dagdag pa niya, ang pinakamahalaga ay noong linggo. Ito ang kanyang sinabi. Kami ni Jared Kushner ay nag-alok sa magkabilang panig na magpupulong sila sa loob ng susunod na 3 linggo at posibleng magresulta sa summit ni Zelensky at Putin. Maaaring maging 3 pagpupulong ito kasama si Trump. Tignan natin, sina Witkoff at Kushner ay kasalukuyang nakikipagpulong sa delegasyon ng Ukraine. Dito nagiging pinaka-interesante ang alok na binanggit ni Steven Witkoff. Ikinwento ng kalihim ng NSDC ng Ukraine na si Rustem Umerov na kasama niyang kumatawan sa Ukraine, sina David Arakhamia, pinununo ng Servant of the People, kalihim ng ekonomiya Alexei Sobolev, at unang kinatawan ng panlipunang patakaran Daria Marchak. At mula naman sa panig ng Amerika, gaya ng nabanggit ko na, naroon ang kalihim ng pananalapi ng Estados Unidos na si Scott Bessent at narito ang CP mula kay Umerov. Kasama ang pangkat pang-ekonomiya ng pamahalaan, pinag-aaralan namin ang Prosperity Package, mga mekanismo at suporta sa ekonomiya, pagbangon ng Ukraine, at mga paraan para makahikayat ng pamumuhunan at pangmatagalang kooperasyon. Tatalakayin din ang paghahanda para sa susunod na trilateral negosasyon kasama ang Russian Federation, na mahalaga ang humanitarian track at posibleng pagpapalitan. Umaasa kami sa konkretong resulta para sa pagbabalik ng mga mamamayan. Sa tingin ko ngayong araw ay may mga ekonomikong insentibo na iaalok sa Ukraine. Hinihikayat silang isuko kay Putin ang Donbas. Ito ang mismong alok na binanggit ni Witkoff noong linggo. Pero kailangan din nating maunawaan na ang Amerika ay naghahanda rin ng ilang ekonomikong insentibo para sa Russia. Dahil nalaman na ang kinatawan ng Russia na si Kirill Dmitriev ay naroroon din ngayon sa Geneva at siya ay magkakaroon ng hiwalay na pag-uusap kina Witkoff at Kushner. Bakit ko nasabing si Dmitriev ay nasa Geneva? Oo, dahil sa tingin ko, di dapat pinapapasok ang mga Rusong ito sa sibilisadong mundo. Tingnan mo ang mga komento ng mga Rusong ito sa aking palabas. Makikita mo ang tunay nilang ugali, hindi sila dapat sa sibilisadong mundo. Pero kasabay nito, lumalabas ang press secretary ni Putin na si Peskov at muling nagsasabi na ang personal na pagkikita nina Trump, Putin at Zelensky ay posible lamang kung may pinal na kasunduan. Ibig sabihin, kailangang pumirma ang Ukraine at sumang-ayon sa mga kondisyon ng Russia. Walang magiging paunang negosasyon kay Zelensky, sabi ni Peskov. Malinaw iyon sa lahat maliban kay Witkoff at Trump na sinasabing kaya raw makamit ang kapayapaan sa loob ng 1 buwan. Kaya naman, ngayon ay muling pinipilit ang Ukraine. Dahil naniniwala si Witkoff na para magkaroon ng kasunduan, kailangan lang ibigay ang Donbas. Siyempre, kasinungalingan iyon. Hindi lang Donbas ang hinihingi ng Russia. Ang hinihingi ng Russia ay 4 na rehiyon ng Ukraine na sinusubukan nilang nakawin. Kasama rin dito ang pagpapatalsik kay Zelensky at ang tinatawag nilang kultural, linguistiko at relihiyosong kahilingan. At ang ibig sabihin nito ay ang ganap na paglipat ng Ukraine sa ilalim ng kontrol ng politika ng Russia. De facto na paglikha ng isang estadong sunod-sunuran tulad ng nangyari sa Belarus dahil sa pangalan lang ay parang soberano ang Belarus. Pero sa totoo lang, matagal na itong hindi soberano. Lubos na itong nasa ilalim ng kontrol ng Moscow. Kaya naman ang Ukraine ay gumagawa ng sarili nitong presyon sa Kremlin gamit ang mga raketang Flamingo. Noong Pebrero 21 ng gabi, nagreklamo ang mga Ruso na may malalakas na tunog sa Votkinsk, Udmurtia. Tawag natin ay pagsabog. Pero putok ang tawag nila. Natatakot pa rin silang tawaging pagsabog ito. Lumabas sa social media ang mga larawan ng sunog at usok sa teritoryo ng pabrika sa Votkinsk na gumagawa ng intercontinental ballistic missiles. Sa huli, kinumpirma ng Ukraine na ito ay isang pag-atake gamit ang Flamingo missiles sa pabrika na gumagawa ng mga ballistic missiles na Iskander, Oreshnik, Yars at Bulava. Dito,
Maglalagay ako ng tuldok-tuldok. Ilagay ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang YouTube channel sa pamamagitan ng pinansyal na tulong. Salamat po. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code na makikita sa inyong mga screen. Hanggang dito muna, ingat kayo. Paalam sa lahat, itutuloy!